Hello! Kwentong Genius Kiddos na naman tayo. For sure, magugustuhan niyo ito. Ito ang The Billionaire's Unexpected Genius Sextuplets. He is a ruthless king who rules the business world with an iron fist. She is a nameless girl who shattered his control in a single night. Now, six mini masterminds are about to turn his empire upside down. Si Alexandro Harrison ay walang sinasanto. Siya ang tinaguriang cold-hearted emperor ng bansa. Isang bilyonaryong walang emosyon, walang kahinaan, at walang pinapatawad. Ngunit isang gabi ng pagtraidor ng kanyang mga kaaway ang nag-iwan sa kanya sa nag-aapoy na ilalim na epekto ng isang mapanganib na aphrodisiac. Sa kabilang dako, ang simpleng apprentice pastry chef na si Aliana ay durog ang puso matapos mahuli ang kanyang kasintahan na may kasamang iba. Sa gitna ng luha at kalasingan, napasok niya ang maling silid sa hotel. Isang gabi na matinding passion, isang gabi ng ligaya at pagkakamali. Pagising ni Aliana, ang natutulog na mukha ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa ang tumambad sa kanya. Sa takot na maging biktima ng kapangyarihan nito, tumakas siya ng walang iniwang bakas. Ngunit ang gabing yon may iniwang hindi inaasahang regalo, 6 na tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan. Pagkalipas ng 6 na taon, nagbalik si Aliana sa Maynila upang magsimulang muli. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya na ang kanyang 6 na taong gulang na sextuplets. At hindi sila ordinaryong mga bata. Sila ang kahulugan ng salitang Genius Prodigies. 30. The Hacker. Ang panganay na kayang magbabagsak ng kahit anong firewall sa loob ng 5 segundo. Alexa, the mastermind, ang may photographic memory na siyang utak ng lahat ng kanilang plano. Alistair, the Wall Street prodigy, isang mathematical genius na nagmamanipula ng stock market gamit lang ang kanyang toy tablet. Allison, the Grandmaster, isang chess prodigy na nagpapaiyak ng matatandang master sa buong mundo. Alfonso, the tech inventor, isang mini-engineer na kayang gumawa ng trackers at spy drones gamit ang mga sirang kasangkapan sa bahay. Alden, the mini-lawyer, ang bunsong kayang mag-quote ng konstitusyon para ipagtanggol ang kanyang mga kapatid. Nang aksidenteng makita ng mga bata ang lumang litrato ni Alexandro sa gamit ng kanilang ina, agad nilang nakilala ang kanilang sariling mga mukha dito. Gamit ang pambihirang talino, nagpa siya ang mga bata, i-hack ang Harrison conglomerate para hanapin ang kanilang ama. Nabulabog ang tahimik at kontroladong mundo ni Alexandro Harrison nang mag-red alert ang buong security system ng kanyang multi-billion empire. Ang tanging mensahe sa screen, isang carbon na pato na may nakasulat na, "Hello Daddy, ang hina naman ng security mo. See you soon." Nagsimula ang isang pusa at asong habulan sa pagitan ng pinakamayamang lalaki sa bansa at ng 6 na maliliit na henyo. Ngunit paano kung ang pagtatagpong ito ay magbunyag sa mga lihim ng nakaraan? Handa ba si Alexandrong maging isang ama o gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para bawiin ang mga bata kay Aliana? At paano haharapin ni Aliana ang lalaking pilit niyang tinakasan kung sa bawat tingin nito, tila gusto siyang angkinin muli ng bilyonaryo, hindi lang bilang ina ng kanyang mga anak, kundi bilang babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. They bypassed his security, they hacked his empire, but the biggest hack of all, they stole his frozen heart. Ang hangin sa rooftop bar ng 5 buhay na Grand Plaza Hotel ay may halong lamig ng gabi at ang amoy ng mamahaling alak. Ngunit para kay Aliana, ang bawat simoy nito tila sumasampal sa kanyang namumulang mukha. Hawak ang kanyang pang-4 na baso ng tequila, halos hindi niya na maramdaman ang kanyang mga labi. Ilang oras pa lang ang nakalilipas nang madurog ang kanyang mundo. Si Jacob, ang lalaking inalayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ang lalaking pinag-ipunan niya para sa kanilang panganap na panaderya, ay nahuli niyang may katalik na iba. At hindi lang basta ibang babae kundi si Katrina, ang spoiled na anak na may-ari ng hotel. "Huwag kang umasta na parang may halaga ka, Aliana." Ang mga huling salita ni Jacob na paulit-ulit sumasaksak sa kanyang utak. "Isang hamak na apprentice pastry chef ka lang. Si Katrina, kaya niyang ibigay sa akin ang buong mundo." Sa galit, sakit at matinding kahihiyan, nagpasya si Aliana na lumabag sa pinakaimportanteng panuntunan ng hotel, ang bawal uminom ang mga empleyado sa bar ng mga bisita. Gusto niyang makalimot, gusto niyang lunurin ang sakit na tila pumupunit sa kanyang dibdib.
Isa pa, paos na utos niya sa bartender, ngunit bago pa man to makapagsalin, umikot ng kanyang paligid. Ang mga makukulay na ilaw ng syudad ay nagmistulang mga lumalabo at sumasayaw na linya. Napakapit siya sa gilid ng bar counter. Kailangan niya nang umalis. Kailangan niya nang makarating sa locker room sa ibaba para magpalit ng damit bago siya mahuli ng kanyang supervisor. Ngunit ang alak ay mabilis na gumapang sa kanyang mga ugat. Sa halip na sa elevator ng mga empleyado, pumasok si Aliana sa VIP elevator na diretso sa mga pribadong suite ng mga sikat at mayayaman. Ang kanyang mga hakbang pasuray-suray, ang kanyang paningin tuluyan ng binalot ng ambon ng kalasingan. Samantala, sa pinakadulong silid ng 88th floor, ang presidential suite, isang mabangis na leon ang kasalukuyang nakikipagbuno sa sarili nitong katawan. Si Alexandro Harrison, ang nag-iisang tagapagmana ng Harrison Conglomerate, ay nakasandal sa pader ng madilim na silid. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay gulo-gulo na. Ang botones ng kanyang polo ay nakabukas na nagpapakita ng matikas at matipuno niyang dibdib. Ang kanyang hininga ay mabigat, mainit at may kasamang ungol ng galit. Pinainom siya ng mga kalaban niya sa negosyo. Isang tuso at mapanganib na uri ng aphrodisiac ang inihalo sa kanyang inumin sa katatapos ng na-business gala. Ang layunin nila, i-frame up siya sa isang eskandalo kasama ng isang bayarang babae upang sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng mga ito ang plano, nagawa ng tumakas ni Alexandro gamit ang kanyang sariling pwersa at nagkulong sa silid na ito. Makuwalang kwenta. Mura niya sa sarili habang ang kanyang kamao mariing sumuntok sa pader. Ang init sa loob ng kanyang katawan ay tila kumukulong lava. Ang kanyang pandama doble ang talas. Bawat tunog tila kulog at bawat dampi ng sarili niyang damit sa kanyang balat ay nagdudulot ng matinding pagnanasa na hindi niya mapigilan. Kailangan niya ng malamig na tubig. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Siya si Alexandro Harrison. Walang sino man o anuman ang pupwedeng kumuha ng kontrol sa kanyang isip at katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa sarili, marahan at dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang suite. Naliligaw na talaga si Aliana. Ang buong akala niya pinto ng locker room ang kanyang binuksan dahil sa tindi ng hilo. Ang tanging nakita niya ay ang kadiliman sa loob ng silid, kaya naman pumasok siya upang maghanap ng mauupuan. Bakit? Bakit walang ilaw? Bulong niya habang hinahawakan ang kanyang sumasakit na ulo. Ngunit bago pa siya makahakbang ng isa pa, isang malakas na hangin ang tila dumaan sa isang matigas na bisig ang biglang humila sa kanya mula sa likod. Sa isang iglap, naramdaman lang ni Aliana na nakasandal ang kanyang likod sa malamig na pinto ng suite, habang ang isang matangkad at napakabigat na figura ay nakakulong sa kanya. Sino ka? Ang boses ng lalaki mababa, paos, puno ng panganib. Amoy mamahaling alak, tabako at isang kakaibang bango na nagmula sa mainit itong balat ang humaplos sa ilong ni Aliana. Sino? Hindi matapos ni Aliana ang kanyang sasabihin dahil ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki ay tila humawa na sa kanya. Tinitigan ni Alexandro ang babaeng nasa kanyang harapan. Sa ilalim ng kaunting liwanag na nagmumula sa bintana, nakita niya ang mga matang puno ng luha, ang mapupulang labi na bahagyang nakabukas at ang amoy ng matamis na vanilla at strawberry na nagmumula sa buhok nito. Ang amoy ng isang pastry chef. Ang amoy na yon ay tila naging mitsa para tuluyan sumabog ang natitirang kontrol sa kanyang sistema. Hindi ko na kaya, ungal ni Alexandro. Bago pa man makasigaw o makapalag si Aliana, sinalubong na ng lalaki ang kanyang mga labi sa isang mapusok, nag-aalab at gutom na halik. Ito ay isang hindi banayad na halik. Ito ay isang deklarasyon ng pag-angkin. Ang dila ni Alexandro pumasok sa kanyang bibig. Ninanakaw ang bawat hininga na meron siya. Nilalasap ang tamis ng tequila na humalo sa sarili niyang pagnanasa. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Dapat lumaban siya. Dapat tinulak niyang estranghero. Ngunit ang sakit sa kanyang puso mula sa pagkatraidor ni Jacob, tila napalitan na isang kakaibang init na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat haplos ng malalaking kamay ng lalaki sa kanyang bewang, pataas sa kanyang likod, ay nagdulot ng kilabot na gumising sa bawat natutulog na bahagi ng kanyang katawan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa lalamunan ni Aliana na tinanggap naman ni Alexandro bilang isang imbitasyon.
Binuhat niya si Aliana ng walang kahirap-hirap habang ang kanilang mga labi hindi pa rin nagkakahiwalay. Tinapon niya to sa malambot at dambuhalang kama ng suite. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang dalawang ligaw na kaluluwa. Ang malamig at ruthless na bilyonaryo at ang sugatang puso ng pastry chef ay nagsama sa isang gabi na matinding passion. Isang mapangahas na gabi na hindi lang basta pagkakamali, kundi simula na isang tadhana na yayanig sa kanyang mga mundo habang buhay. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng maliit at lumang banyo tila sumasabay sa mabigat at mabilis na pintig ng puso ni Aliana. Nakaupo siya sa sahig na semento, malamig, nangangatog ang buong katawan habang nakatitig sa puling plastic strip na hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri. Dalawang pulang guhit, malabo ang isa, ngunit sapat para basagin ang natitirang piraso ng kanyang tapang. Hindi maaari. Bulong niya sa paos na boses. Ang kanyang mga luha mabilis sumalo sa malamig na pawis sa kanyang noo. 2 buwan nang nakalilipas mula nang mapangahas na gabing yon sa presidential suite. 2 buwan niya nang pinipilit ibaon sa limot ang bawat haplos, ang bawat mapusok na halik at ang mabigat na hininga ng bilyonaryong si Alexandro Harrison. Ngunit ang katotohanan ay narito na, nakasulat sa maliit na piraso ng plastik. Upang patunayan sa sarili na nagkakamali lang ang unang test, binuksan niya ang papel na bag sa kanyang tabi. Naglabas siya ng 5 magkakaibang brand ng pregnancy test kit na binili niya sa magkakahiwalay na butika sa takot na may makakilala sa kanya. Isa-isa niyang ginamit ang mga to. Pagkalipas ng 5 minuto, nakahilera sa gilid ng lababo ang 6 na kit. Lahat sila ay nagpakita ng iisang hatol, positibo. Napahikbi si Aliana at napahawak sa kanyang patag pa na tiyan. Doon, sa loob ng kanyang sinapupunan ay may nabubuong buhay mula sa isang gabi ng pagkakamali kasama ng isang lalaking hindi niya kailanman maaabot. Isang makapangyarihang bilyonaryo na walang dudang dudurugin siya o aagawin ng kanyang anak kapag nalaman ng totoo. Kailangan kong lumayo. Determinadong bulong niya sa sarili habang pinapahid ang kanyang mga luha. Kailangan walang makaalam. Kinabukasan, nagsumite si Aliana ng kanyang resignation letter sa hotel. Di na siya naghintay ng back pay o anumang paliwanag. Mabilis niyang inimpake ang kanyang iilang pirasong damit, binuhat ang kanyang lumang maleta at sumakay sa unang biyahe ng bus patungong Bicol, sa liblib at tahimik na bayan ng kanyang yumaong lola. Doon, sa gitna ng mga bundok at malawak na niyugan, umaasa siyang makakapagtago siya mula sa mapanuring mata ng mundo at ni Alexandro Harrison. Pagsapit ng kanyang ikalimang buwan ng pagbubuntis, naging mahirap para kay Aliana ang bawat araw. Ang kanyang tiyan hindi ordinaryong lumalaki, mas mabilis at mas malaki ito kumpara sa mga buntis na nakikita niya sa probinsya. Sa katunayan, nahihirapan siyang huminga at maglakad kahit 5 buwan pa lamang ang lumilipas. Dahil sa pag-aalala, nagpasya siya na magpatingin sa isang maliit na klinika sa bayan. Ang tanging doktor doon, si Doktora Santos, ay maingat na naglalagay ng malamig na gel sa tiyan ni Aliana at tinatapat ang ultrasound probe. Nang tumama ang imahe sa lumang monitor, biglang natahimik ang silid. Nakita ni Aliana ang pagkunot ng noo ng doktor. Ilang beses itong inikot ang probe, pinipindot ang ilang button sa makina habang lumalaki ang mga mata sa matinding gulat. May problema po ba, Dok? Kabado at nanginginig na tanong ni Aliana habang humihigpit ang hawak niya sa gilid ng kama. May sakit po ba ang anak ko? Binitawan ni Doktora Santos ang probe at napatingin kay Aliana na parang nakakita ng isang himala. Aliana, hindi lang to isang bata. Po, kambal po ba? Hindi, Aliana, makinig ka sa akin ng maayos. Seryosong wika ng doktor habang tinuturo ang screen. Ito ang unang ulo, ito ang pangalawa, pangatlo, pang-4, panlima, at ito sa pinakailalim ang pang-6. May 6 na tibok ng puso sa loob mo, sextuplets. Nalaglag ang panga ni Aliana. Parang nawala ng hangin ng kanyang baga. 6? Dok, baka po nagkakamali ang makina ninyo. Sertipikadong doktor ako, Aliana, at malinaw ang nakikita ko. 6 sila, 4 na lalaki at 2 babae. At ang mas pambihira pa rito, sa kabila ng dami nila, lahat sila may perpektong sukat at malulusog ang tibok ng puso. Isa tong napakabihirang medikal na milagro. Halos himatayan si Aliana habang pabalik sa kanyang maliit na kubo.
Isang sanggol pa nga lang mahirap ng buhayin para sa isang single mother na walang permanenteng trabaho. Paano pang-anim? Ngunit sa halip sumuko ang matinding takot ay napalitan na isang kakaibang lakas ng isang ina. Nagsimula siyang magtrabaho online bilang isang freelance writer at transcriber sa gabi habang nag-aalaga ng sarili sa araw. Kahit sumasakit ang kanyang likod at halos din na makatulog dahil sa bigat ng kanyang tiyan, tiniis niya lahat para sa kanyang 6 na maliliit na anghel. Dumating ang araw ng panganganak sa ika-8 buwan. Sa tulong ng isang espesyalista sa Maynila, nalihim niyang pinuntahan para sa ligtas na operasyon. Sinailalim si Aliana sa isang emergency cesarean section. Sa loob ng operating room, binalot ng sunod-sunod na iyak ng mga sanggol ang buong paligid. Isa-isang iniluwal ang 6 na malulusog na sanggol. Isang malusog na lalaki, 1.8 kilograms. Isang magandang babae, isa pang lalaki. Nang idampi ng nurse ang mga sanggol sa kanyang dibdib bago dalhin sa incubator, naiyak si Aliana. Sa kabila ng kanilang liit, ang bawat isa sa kanila may matatalas na mga mata. Nang tingnan niya ang panganay na si 30, tila ba may sarili na tong pag-unawa sa mundo sa kabila ng kasisilang pa lamang nito. Pinangalanan niya silang Alexander Jr., 30, Alexandria, Alexa, Alistair, Allison, Alfonso at Alden. Sila ang 6 na piraso ng kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, habang lumalaki ang mga bata sa probinsya, napansin ni Aliana na hindi sila mga ordinaryong bata. Sa edad na 2, hindi lang sila marunong magbasa, kundi kabisado na nila ang buong leksyonaryo. Sa edad na 4, habang ang ibang bata ay naglalaro sa putik, ang kanyang 6 na anak ay may kanya-kanya ng pambihirang interes na lampas sa pangunawa ng isang normal na tao. Sila hindi lang basta sextuplets, sila ay mga sertipikadong genius prodigies na nagtataglay talino na hindi mapapantayan. At habang tinititigan ni Aliana ang kanilang matatalas at pamilyar na mga matang carbon copy ng bilyonaryong si Alexandro Harrison, alam niyang hindi niya na matatago ng matagal ang sikretong ito. Ang gabi, sa tahimik na probinsya ng Bicol ay binalot ng tunog ng mga kuliglig at ng malamig na ihip ng hangin na nagmumula sa mga puno ng niyog. Ngunit sa loob ng pinakamalapit na silid, sa lumang kubo ni na Aliana, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mahinang pagtapik sa keyboard ng isang binagong laptop at mga mahinang tunog ng static mula sa isang walkie-talkie. Kuya 30, tapos mo na ba ang decryption bypass? Bulong ng 6 na taong gulang na si Alfonso habang maingat na hinahawakan ng isang pinaliit na soldering iron. Inaayos ang circuit board ng isang lumang tablet computer na pinulot niya sa basurahan ng bayan. Kailangan kong ma-access ang visual server ng Harrison Tower para makita ang blueprint ng gusali. Huwag mo kong madaliin, Al. Seryosong sagot ng panganay na si 30 habang ang kanyang maliliit na daliri ay sumasayaw sa keyboard ng napakabilis. Ang liwanag mula sa monitor, nagbigay ng kakaibang kislap ng kanyang madidilim na mga matang kasing talas ng kay Alejandro Harrison. Ang server ng Harrison Group ay gumagamit ng double-layered AES-256 encryption. Medyo matigas pero parang laruan lang para sa akin. 5 segundo na lang, pasok na tayo. Habang abala ang dalawa, si Alexa naman nakatayo sa tapat ng isang lumang pisara na nakasabit sa dingding. May hawak siyang chalk at mabilis na nagsusulat ng mga komplikadong pangalan, timeline at mga koneksyon. Ang kanyang photographic memory ay gumagana sa pinakamataas na antas. Alistair, ibigay mo sa akin ang financial portfolio ni Alexandro Harrison. Kailangan ko ng pattern sa kanyang mga pang-araw-araw na transaksyon. Utos ni Alexa sa boses na puno ng otoridad kahit may hawak pa siyang piraso ng candy sa kabilang kamay. Si Alistair na nakaupo sa sahig habang sumisip-sip ng gatas sa kanyang feeding bottle ay hindi man lang tumitingin sa kanyang screen ng sumagot. Ayon sa aking pagsusuri sa stock market at sa huling 5 taon ng audit reports ng Harrison Conglomerate, si Alexandro ay nag-i-invest ng 70% ng kanyang likidong kapital sa R&D at tech startups tuwing unang linggo ng buwan. Ang kanyang personal network 50 bilyong piso at base sa aking mathematical model, tataas pa to ng 12% sa susunod na quarter dahil sa bago niyang shipping line sa Asia. Ibig sabihin, singit ni Allison habang mabilis nililipat ang kanyang mga pyesa sa 3 magkakaibang chessboards ng sabay-sabay laban sa mga world-class grandmasters online.
Marami siyang pera para ibili tayo ng mas mabilis na fiber optic internet connection at isang pribadong library. Hindi lang yon. Seryosong saad ng 6 na taong gulang na si Alden habang nagbabasa ng isang makapal at tumang libro ng Civil Code of the Philippines ng Family Code bilang kanyang mga biological na anak. Ayon sa Article 195 at Article 256, may legal na karapatan tayo na humingi ng suporta para sa ating pagkain, tirahan, pananamit at edukasyon. At kung tatanggihan niya tayo, maaari ko siyang idemanda ng abandonment sa ilalim ng RA 7610. Nagsimula lahat ng maghanap ni Alexa ang isang maliit, lumang kahon sa ilalim ng kama ng kanilang ina. Sa loob nito may isang kupas na Polaroid picture na isang matangkad at napakagwapong lalaki na may seryosong tingin. Nung una, akala nila isa tong estranghero, ngunit nang i-reverse image search ito ni 30 gamit ang kanyang sariling gawang search engine, lumitaw ang pangalang Alexandro Harrison. Agad silang tumingin sa salamin. Ang hugis ng panga, ang matangos na ilong, ang kulay ng mga mata at maging ang gawi ng pagkurot ng noo kapag nag-iisip, lahat ng yon carbon copy ng lalaking nasa larawan. Bakit kailangan natin gawin to? Tanong ni Alfonso habang tinitingnan ang drawing ng mukha ni Alexandro sa pisara. Dahil gabi-gabi, umiiyak si Mommy habang nakatitig sa larawang ito. Sagot ni Alexa habang seryosong nakatingin sa kanyang mga kapatid. Inisip niya na nagtatago siya sa probinsya para protektahan tayo, pero alam naman nating nahihirapan siya sa pagtatrabaho na higit sa 12 oras kada araw para lang may makain tayo. Panahon na para magbayad ang bilyonaryong to sa pangiiwan sa atin. At gusto ko ring patunayan kung gaano katalino ang sinasabi nilang cold-hearted emperor. May kasamang hamon na sabi ni 30. Pinihit niya ang kanyang huling linya ng code at mariing pinindot ang enter. Sa sandaling yon, ang pulang babala sumiklab sa screen. Matagumpay nilang na-bypass ang main firewall ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Walang kamalay-malay si Aliana na abala sa kusina sa pagluluto ng kanilang hapunan na ang kanyang 6 na maliliit na anghel formal nang nagdeklara ng digmaan laban sa makapangyarihang bilyonaryo ng Maynila. Ang ingay ng bosina ng mga sasakyan, ang makapal na usok mula sa mga tambutso at ang tila walang katapusang sapa ng mga tao sa kalsada. Ito ang sumulubong kay Aliana pagkababa niya sa terminal ng bus sa Cubao. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang natutulog na si Alden habang kaliwang kamay niya nakakapit sa strap ng kanyang backpack. Sa kanyang likuran at gilid nakabuntot ang 5 pang bata na tila mga sundalong disiplinado sa kabila ng magulong kapaligiran. Matapos ang 6 na taon ng pagtatago sa tahimik na probinsya, napilitan si Aliana na bumalik sa magulong syudad ng Maynila. Isang prestihiyosong 5 buhay na hotel sa Bonifacio Global City ang nag-alok sa kanya ng posisyon bilang head pastry chef. Ang sahod na inalok sa kanya sapat na pera para sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanyang 6 na lumalaking anak at para maipasok sila sa mas magagandang paaralan na angkop sa kanilang pambihirang talino. Mga anak, mahigpit ang hawak sa isa't isa ha. Huwag kayong titingin sa kung san-san at baka kayo maligaw. Paalala ni Aliana sa boses na puno ng pag-aalala habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala, Mommy. Nakasync ang aming mga smartwatches gamit ang isang local mesh network na ginawa ko. Kung may lumayo sa atin ng higit sa 2 metro, magpapadala to ng ultrasonic signal sa aking receiver. Seryosong sagot ni Alfonso habang pinapakita ang kanyang binagong laroang relo. Napabuntong hininga si Aliana. Alfonso, anong usapan natin bago tayo umalis sa Bicol? Agad napatungo ang 6 na bata. Magpanggap na normal at medyo makukulit na bata. Sabay-sabay nilang tugon na tila isang rehearsed na koro. Mabuti. Ayokong makakuha kayo ng atensyon mula sa mga hindi kilalang tao. Mapanganib ang Maynila. Babala niya. Ang mas malalim na dahilan ng kanyang takot ay hindi lang ang mga magnanakaw sa kalsada, kundi ang posibilidad na mag-cross ang landas nila ng lalaking nagmamay-ari ng mukha ng kanyang mga anak. Nang makarating sila sa kanilang bagong upahang apartment sa isang masikip ngunit ligtas na bahagi ng Makati, agad na inayos ni Aliana ang kanilang mga gamit. Pagod na pagod ang kanyang katawan, kaya naman pagkatapos magluto ng simpleng hapunan, mabilis siyang nakatulog sa maliit na kwarto. Ngunit para sa 6 na maliliit na henyo, ang gabi formal pa lamang na nagsisimula.
Nagtipon ng magkakapatid sa sala ng apartment. Ang tanging liwanag nagmumula sa laptop ni 30 na nakapatong sa isang kahon ng sapatos. Nasa Maynila na tayo. Mas malapit na tayo sa target. Simula ni Alexa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng estratehiya. 30, nasa ng lokasyon ni Alessandro Harrison. Mabilis tinapik ni 30 ang kanyang keyboard. Sa screen lumitaw ang isang satellite map ng Maynila. Isang kumikislap na pulang tuldok ang dahan-dahang gumagalaw sa kabaan ng Ayala Avenue. Naka-clone ko ang GPS tracker ng kanyang personal na sasakyan. Ulat ni 30. Kasalukuyan siyang pabalik sa Harrison Tower mula sa isang hapunan kasama ang mga foreign investors. May natira pa siyang 30 minuto bago ang kanilang huling board meeting para sa araw na to. Kailangan natin gumawa ng paraan para magtagpo sila ni Mommy nang hindi nila nalalaman na tayong may gawa. Mungkahi ni Alistair habang seryosong sinusuri ang schedule ng Harrison Group na nakuha niya sa database. Kung hahayaan natin silang magkita sa normal na paraan, baka magmatigas ang bilyonaryong yon at gamitin ang kanyang mga abogado para ilayo tayo kay Mommy. Kailangan natin ng element of surprise. Minumungkahi ko na gamitin natin ang bagong trabaho ni Mommy, sabi ni Allison habang pinapaikot sa isang chess knight sa kanyang maliit na daliri. Ang hotel na papasukan ni Mommy ay ang opisyal na caterer para sa ika-50 anibersaryo ng Harrison Group sa sunod na linggo. Madali ko lang maipapasok ang pangalan ni Mommy bilang head chef na personal na maghahanda ng dessert ng CEO sa kanilang database, dagdag ni Alistair. Ayon sa aking kalkulasyon, may 98% chance na pupunta si Alexandro sa kusina para i-inspect ang pagkain dahil sa kanyang matinding paranoia sa pagkalason matapos ang nangyari 6 na taon nang nakalilipas. At ako naman ang bahala sa pag-access ng smart home at security system ng hotel para masigurong walang makakaistorbo sa kanilang dalawa kapag nakita sila. Sabi naman ni Alfonso na may nakakalokong ngiti habang hawak ang isang maliit na screwdriver. Ayon sa batas, ang kanilang pagtatagpo magiging simula ng pagkilala sa ating karapatan bilang mga lehitimong tagapagmana, singit ni Alden habang seryosong nakatingin sa kisame. Kailangan maging plansyadong bawat detalye. Ang 6 na henyong bata nagtulong-tulungan. Ang kanilang mga utak gumagana bilang isang solong makina. Walang kamalay-malay si Aliana na habang mahimbing siyang natutulog, ang kanyang mga anak ay naghahanda na para sa isang malaking bagyo na yayanig sa buong bansa. Ang muling pagtatagpo ng bilyonaryo at ng kanyang nakalimutang nakaraan. Ang hangin sa loob ng marangyang ehekutibong opisina sa ika-50 palapag ng Harrison Tower halos magyelo na sa tindi ng tensyon. Sa likod ng dambuhalang desk na gawa sa mahogany, nakaupo si Alexandro Harrison. Ang kanyang madadilim na mga mata nakatitig sa head ng kanyang Global IT Security na kasalukuyang nangangatog ang mga tuhod habang may hawak na tablet. Ipaliwanag mo sa akin, simula ni Alexandro. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat na sapat para mapigilan ang paghinga ng sinumang nakikinig. Paano napasok ng isang di kilalang puwersa ang main server na naglalaman ng mga classified military-grade tech patients ng Harrison Group? Sir, hindi po ito ordinaryong pag-atake. Nauutal na sagot ng IT chief habang pinapahid ng malamig na pawis sa kanyang noo. Gumagamit ang attacker ng dynamic IP routing na nagbabago bawat 0.4 milliseconds gamit ang mga proxy servers mula sa Antarctica, Siberia at Iceland. Sinubukan namin ilunsad ang aming counter-hack protocols, ngunit ano? Mariing tanong ng bilyonaryo. Dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang matikas at matangkad na pangangatawan ay nagbibigay ng nakalulunod na anino sa buong silid. Pinasabog po nila ang aming internal firewall gamit ang isang simplified decryption algorithm na mas mabilis pa sa aming quantum computer at may iniwan po silang mensahe sa main landing page ng aming corporate database. Kinuha ni Alexandro ang tablet mula sa kanyang kamay ng takot na empleyado. Sa screen, sa halip ng marangyang logo ng Harrison Group, may lumitaw na guhit na isang maliit, dilaw na patong plastic na nakasuot ng sunglasses. Sa ibaba nito ay may kumikislap na neon text. Hello, Daddy. Ang hina naman ng security mo. Mas matalino pa yata sa... Nang isayang pa nga ni Alexandro sa matinding galit. Daddy,
Isang malaking kalokohan. Kilala siya sa pagiging malamig at walang pakialam sa mga babae. Sa nakalipas na 6 na taon, walang sino mang babaeng pinayagan niyang lumapit sa kanyang kama maliban sa nag-iisang babaeng nagnakaw ng kanyang kontrol sa isang gabi ng matinding passion sa presidential suite ng Grand Plaza Hotel. Isang gabi na hanggang ngayon di pa rin nabubura sa kanyang alaala. I-trace ninyo ang pinagmula ng signal na to. Utos ni Alexandro sa boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Gupitin niyo ang internet connections ng buong distrito kung kinakailangan. Gusto ko ang ulo ng hacker na to sa lamesa ko bago sumikat ang araw. Samantala, sa maliit at madilim na sala ng apartment sa Makati, dinaluhong ng malalakas sa tawanan ang tahimik na gabi. Kuya 30, tingnan mo ang mukha niya sa webcam. Halos maging kulay lila ang ilong niya sa galit. Tawang-tawang bulong ni Alfonso habang hawak ang kanyang tiyan. Pilit pinipigilan ang boses para di magising ang kanilang ina sa kabilang kwarto. Sinasabi ko na sa inyo, ang security team ng tatay natin gumagamit pa rin ng lumang pattern recognition software. Nakangiting tugon ni 30 habang kanyang maliliit na daliri ay sumasayaw muli sa keyboard ng kanyang modded laptop. Para silang mga pagong na sumusubok humuli ng cheetah. I-upload mo ang pangalawang yugto ng plano, kuya? O joke ni Alexa na nakasandal sa pader. May hawak na maliit na orasan habang binabantayan ang bawat segundo ng kanilang operasyon. Sa isang pindot ni 30, isang bagong command file ang pumasok sa network ng Harrison Tower. Sa isang iglap, lahat ng smart screen, monitor ng mga computer at maging mga digital elevator display sa buong 50 palapag ng gusali ay sabay-sabay na namatay. Pagkalipas ng 5 segundo, muli silang bumukas. Ngunit sa pagkakataong to, ang buong gusali binalot ng malakas, paulit-ulit at nakakarinding tunog ng kantang Baby Shark na nakaloop sa pinakamalakas na volume ng mga speaker. Ayan, para naman di sila antukin sa gabi. Nakangising sabi ni Alistair habang sumisip-sip muli sa kanyang feeding bottle. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang dilaw na babala ang biglang sumiklab sa gilid ng monitor ni 30. Isang mabilis na linya ng mga binary codes ang gumapang pataas sa screen. Teka, napatigil si 30, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Anong problema, kuya? Seryosong tanong ni Alexa, agad na naramdaman ng pagbabago sa hangin. May backdoor protocol ang server nila na hindi ko napansin. Isang physical tracker na direktang nakalink sa satellite ng Harrison Group. Hindi ito dumaan sa internet network. Gumamit ito ng satellite telemetry. Paliwanag ni 30. Mabilis tinatapik ang keyboard para harangan ng signal. Ngunit huli na ang lahat. Sa screen ng computer ni Alexandro Harrison, sa kabilang dako ng syudad, ang kumikislap na pulang tuldok ay natigil. Dahan-dahang nag-zoom in sa isang partikular na coordinate sa Makati at sa wakas tumutok sa isang lumang apartment building, room 302. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo habang dahan-dahan niyang sinasarang tablet. Nahanap din kita. Ang tunog ng sunod-sunod at malalakas na preno ng mga sasakyan ay bumasag sa tahimik na gabi ng lumang eskinita sa Makati. Isang marangyang itim na Rolls-Royce Phantom na binabantayan ng 3 kulay itim na Range Rover ang pumarada mismo sa tapat ng kupas at lumang apartment building ni na Aliana. Mabilis na bumaba mula sa mga SUV ang 8 lalaking nakasuit, may suot na earpiece at may matitikas na pangangatawan. Pinalibutan nila ang paligid ng gusali habang ang mga kapitbahay nagsisipagsilip sa kanilang mga bintana sa matinding kuryosidad at takot. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng Rolls-Royce. Lumabas mula rito si Alexandro Harrison. Ang kanyang presensya pa lang sapat na para bigyan ng kakaibang bigat ang hangin sa paligid. Ang kanyang mukha ay madilim, walang emosyon, at ang bawat takbang niya patungo sa pintuan ng apartment ay tila selyo ng kamatayan para sa kung sino mang nangahas na galitin siya. Sigurado ba kayong dito nang galing ang signal? Malamig na tanong ni Alexandro sa kanyang Chief of IT at Security na nakasunod sa kanyang likod. Opo, boss. Ang huling data packet na nagpatugtog ng Baby Shark sa iyong opisina nanggaling mismo sa room 302 ng gusaling ito. Nanginginig na sagot ng tauhan habang pinapakita ang real-time satellite tracker sa kanyang tablet. Nag-igting ang panga ni Alexandro. Walang sino mang naglalaro sa kanya at nakakaligtas ng buhay. Umakyat siya sa makitid at amoy sementong hagdanan ng building kasama ng 2 dambuhalang bodyguards. Huminto sila sa tapat ng pintong may nakasulat na 302. Sa isang senyas ni Alexandro, kumatok ng napakalakas ang kanyang bodyguard.
Ang marahas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Sa loob ng apartment, kasalukuyang naguhugas ng mga huling plato si Aliana nang marinig ang tila gigibaing pinto. Halos mabitawan niya ang basong hawak niya. Ang mga bata naman nakatatapos lang mag-empake ng kanilang mga laptop ay agad na nagkatinginan. "Mommy, huwag kang bubukas!" bulong ni Alexa habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina. "Sino kaya yan sa ganitong oras?" Kabado at nagtatakang tanong ni Aliana. Pinunasan niya ang kanyang mga basang kamay sa apron at dahan-dahang lumapit sa pinto. "Sino po sila?" Walang sumagot. Sa halip, muling kumatok ang bodyguard ng mas malakas. Bukas, Harrison Security. Sa takot magising ang mga kapitbahay o sirain ng mga to ang pinto, dahan-dahang inikot ni Aliana ang lock at binuksan ang pinto. Ngunit sa sandaling bumukas ito, tila huminto ang mundo ni Aliana. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay ang lalaking madalas niyang makita sa kanyang mga panaginip at bangungot sa loob ng 6 na taon. Ang matikas na tindig, ang pamilyar na pabango na amoy ng kagubatan at mamahaling tabako at ang madidilim na matang tila may kakayahang sumunog sa kanyang kaluluwa, si Alexandro Harrison. "Ikaw?" Nangatal ang boses ni Aliana. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at ang sandok na hawak niya tuluyang nalaglag sa sahig. Napatitig din sa Alexandro sa babaeng nagbukas ng pinto. Ang kanyang malamig at galit na ekspresyon ay biglang napalitan ng matinding gulat. Ang kulay tsokolate nitong mga mata, ang mapupulang labing bahagyang nakabukas sa gulat at ang amoy ng matamis na vanilla na nagmumula sa balat nito. "Ikaw," bulong ni Alexandro, habang ang kanyang alaala ay mabilis na bumalik sa gabing iyon na 6 na taon nang nakalilipas. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang kontrol. Ang babaeng pinahanap niya sa buong mundo, ngunit tila naglahong parang bula. Ngunit, bago pa man makapagsalita si Alexandro, 6 na maliliit na figura ang mabilis na lumabas mula sa kwarto at humarang sa harap ni Aliana, na tila isang pader ng mga miniature ng sundalo. "Huwag mong sisigawan ng mommy namin." Sabay-sabay na sigaw ni na 30, Alistair, Alfonso at Alden, habang si Alexa at Allison ay nakatayo sa magkabilang gilid ni Aliana, matatalas ang tingin sa bilyonaryo. Nalaglag ang panga ni Alexandro Harrison. Tumingin siya sa 6 na bata na nakaharang sa kanyang harapan. 4 na lalaki at 2 babae. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila, ang kanilang mga mata, ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, maging paraan ng pagtaas ng kanilang mga kilay habang nakatingin sa kanya ng walang takot. Sila ay walang dudadong mga carbon copy niya. Napatingin muli si Alexandro kay Aliana na ngayon nanginginig sa takot habang yakap ang mga bata mula sa likod. "Aliana?" Paos at di makapaniwalang wika ni Alexandro habang ang kanyang puso na matagal ng bato biglang nakaramdam na isang matinding pagsabog ng emosyon. Sila ba ay aking mga anak? Ang hangin sa loob ng VIP holding room ng Harrison Medical Center, ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong pribadong ospital sa bansa, ay tila mas lalong lumamig sa bawat segundong lumilipas. Tanging ang mahinang ugong ng centralized air conditioning at ang mahinang pagtapik ng sapatos sa mga bodyguard sa labas ang maririnig. Tahimik na nakaupo si Aliana sa mahabang leather sofa, mahigpit na nakayakap sa kanyang 2 anak na sina Alexa at Allison nakasandal sa kanyang magkabilang gilid. Ang 4 pang lalaki nakatayo sa kanyang harapan, tila mga bantay na nakabantay sa bawat galaw ng lalaking nakatayo ilang metrong layo sa kanila. Si Alexandro Harrison ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang mga kamay nakapumulsa sa loob ng kanyang tuxedo trousers, ngunit ang tensyon sa kanyang balikat hindi maitatago. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Pumasok ang Chief of Pediatrics at ang Head of Genetics ng ospital. Hawak ang isang salyadong puting sobre na may gintong tatak ng Harrison Medical Center. Nanginginig ang kamay ng doktor habang lumalapit kay Alexandro. "Sir Alexandro, ito na po ang resulta ng mabilisang DNA paternity test," nauutal na wika ng doktor. "Ginawa po namin ang triple run validation para masiguradong walang anumang pagkakamali." Dahan-dahan humarap si Alexandro. Walang kahit anong emosyon na makikita sa kanyang mukha nang kunin niya ang sobre. Sa isang mabilis na pilas, binuksan niya ang papel. Binasang nilalaman ito.
Ang kanyang mga mata, mabilis na dumaan sa bawat medikal na termino hanggang sa tumama ang kanyang tingin sa huling bahagi. Probability of paternity, 99.99%. The tested male Alexandro Harrison cannot be excluded as the biological father of the 6 children. Bahagyang nanghina ang mga tuhod ni Alexandro. Ang papel na hawak niya ay nayari sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Totoo nga, ang 6 na batang ito, nakakahaklang sa kanyang multi-billion empire, ay kanyang sariling digo at laman. Ang babaeng nasa harap niya na may amoy vanilla ay ang nag-iisang babae na nagnakaw ng kanyang gabi 6 na taon nang nakalilipas. Dahan-dahan niyang binaba ang papel sa ibabaw ng lamesa at tinrap si Aliana. Ang kanyang mga mata na dati puno ng yelo, ngayon nag-aapoy sa matinding emosyon. Galit, sakit, panghihinayang, at isang di may paliwanag na pagmamalaki. Bakit? Paos at mababa ang boses ni Alexandro, ngunit ang bawat salita tila sumasampal sa tahimik na silid. Bakit mo tinago ito sa akin ng 6 na taon, Aliana? Bakit mo inayaang lumaki ang mga anak ko sa isang liblib na probinsya habang ikaw nagpapakasubsob sa trabaho? Napaangat ang ulo ni Aliana. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa pinibigay ng luha. At ano ang gusto mong gawin ko, Alexandro? Tumakbo sa'yo at sabihin, "Hey, buntis ako sa isang gabi ng pagkakamali natin." Sino ba ako? Isang hamak na apprentice chef. Sino ka? Ang bilyonaryong walang puso na kilala sa pagdurog ng kahit sinong humarang sa landas mo. Natakot ako na baka kapag nalaman mo, kunin mo ang mga anak ko sa akin dahil wala akong kapangyarihan at pera para labanan ka. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lumapit si Alexandro ng ilang hakbang, ngunit agad siyang hinarangan ni Alden. Ayon sa Article 105 at Article 195 ng Family Code, ang pagtatago ng ina sa kanyang mga anak dahil sa takot sa kaligtasan o karapatan ng mga bata hindi tinuturing na krimen. Seryosong saad ng 6 na taong gulang na si Alden, habang kanyang maliit na kamay nakaturo kay Alexandro. Bukod dito, wala kang legal na karapatan na kunin kami kay mommy nang walang desisyon ng korte. Kami ay mga minor de edad at mas pinipili naming manatili sa aming ina. Napatitig si Alexandro kay Alden, pagkatapos ay kay 30 na kasalukuyang nakatitig sa kanya nang may mapanghamong tingin. Ang bilyonaryo unti-unting nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may mga taong kayang tumayo sa harap niya at labanan ang kanyang otoridad ng walang takot. At ang mga taong yon sarili niyang mga anak. Hindi ko kayo kukunin sa kanya, bulong ni Alexandro. Ang kanyang boses biglang lumambot na nagpatigil sa lahat. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Aliana. Ngunit hindi ko rin hahayaang lumaki ang mga anak ko sa isang masikip at mapanganib na apartment sa Makati habang may kakayahan akong ibigay sa kanila ang buong mundo. Hindi ako papayag. Mariin, malamig at walang puwang para sa kahit anong negosasyon ang boses ni Aliana sa loob ng marangyang limousine. Nakaupo siya sa tapat ni Alexandro Harrison habang mabilis na binabaybay ang sasakyan at ang kahabaan ng EDSA patungo Forbes Park. Sa kabilang SUV na sumusunod sa kanila, naroon ng 6 na bata na binabantayan ng pinagkakatiwalaang personal assistant at mga bodyguard ng bilyonaryo. Wala kang pagpipilian, Aliana, tugon ni Alexandro. Nakasandal ang bilyonaryo sa leather seat, ang mga binti nakakross habang kanyang madidilim na mata nakatitig sa mukha ng babae. Masyadong mapanganib ang mundong ginagalawan ko. Ngayong alam na ng aking mga kalaban sa negosyo na meron akong 6 na tagapagmana. Ng mga henyo na kayang magpabagsak ng mga server sa isang iglap, ay otomatiko silang naging pinakamalaking target. At sinong nagdala sa kanila sa panganib? Ikaw, giit ni Aliana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Kung hindi mo kami pinuntahan sa apartment, kung hindi mo dinala ang buong hukbo ng mga bodyguard mo sa eskinita namin, walang makakaalam. Nakalink ang main firewall ko sa pambansang ahensya ng seguridad. Aliana, ang ginawa ng anak mo ay federal na krimen kung sa ibang bansa yun nangyari? Mabilis sa sagot ni Alexandro, bahagyang sumasandal pasulong upang mas mapalapit sa mukha ng babae. Niligtas ko lang sila sa kulungan at ngayon, ililigtas ko sila sa mga taong gustong gumamit ng pambihira nilang talino.
Natahimik si Alyana. Naramdaman niya ang malamig na takot sa kanyang dibdib. Totoo ang sinasabi ng bilyonaryo. Ang kanyang mga anak hindi ordinaryo. Ang talino ni na 30, Alfonso at ng iba pa ay maaaring maging armas kung mapupunta sa masasamang kamay. Gusto kong protektahan sila, Alexandro. Pero hindi ko isusukong karapatan ko bilang ina nila. Hindi mo sila po pwedeng ilayo sa akin. Pagod at may halong pakiusap na wika ni Alyana. Tuluyan ng nanghina ang kanyang depensa. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Alexandro nang makita ang kahinaan ng babae. Hindi ko kayo paghihiwalayan. Yan ang dahilan kung bakit kasama ka sa lilipat sa aking mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Alyana. Ano? Maninirahan ako sa ilalim ng iisang bubong kasama ka? Hindi maaari. Ito lang ang tanging paraan para masigurado kong kaligtasan ninyong pito. Seryosong saad ni Alexandro, dahan-dahang inaabot ang kamay ni Alyana. Ngunit mabilis itong iniwas iyon. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa sulok ng labi ng bilyonaryo. Huwag kang mag-alala, malawak ang aking mansyon. Hindi mo kailangan makita araw-araw kung yun ang katatahimik ng isipan mo. Ngunit may kondisyon ako. Ako ang dapat magbigay ng kondisyon sa iyo, Alexandro. Matapang naputol ni Alyana, pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. Una, hindi mo ilalayo ang mga bata sa akin. Ako pa rin ang masusunod sa pagpapalaki sa kanila. Pangalawa, hindi mo gagamitin ang yaman mo para diktahan o kontrolin ang buhay ko. At pangatlo, magkakahiwalay tayo ng silid at walang mangyayari sa atin. Tinitigan siya ni Alexandro ng matagal, tila sinusuri bawat anggulo ng kanyang namumulang mukha. Ang init ng gabing yon, 6 na taon na ang nakalilipas, ay biglang sumagi sa kanyang isip. Tungkol sa pangatlong kondisyon, susubukan kong sumunod, pero hindi ko may papangako na hindi kita bibisitahin sa gabi upang pag-usapan ang kinabukasan ng ating mga anak. Alexandro, singhal ni Alyana, ang kanyang mukha ay tuluyan ng nag-init sa matinding kahihiyan. Ilang sandali pa pumasok ang sasakyan sa dambuhalang bakal na gate ng Harrison Estate sa Forbes Park. Pagkababa ng sasakyan, namangha ang 6 na bata sa ganda at laki ng lugar. May malawak itong hardin, swimming pool at isang modernong gusali na may 3 palapag. Welcome to your new home, sabi ni Alexandro habang nakatayo sa tabi ng mga bata. Lumapit si 30 kay Alexandro at sumakay sa kanyang tabi. Dad, magandang lugar mo. Pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na hako na rin ang smart security ng buong estate mo habang nasa biyahe tayo. Napatigil si Alexandro. Ano? Pinalitan ko ang master password ng gate at ng surveillance cameras. Ang bagong password ay We Love Mommy 123. Nakangising bulong ni 30 bago bumilis tumakbo patungo sa loob ng mansyon kasama ng kanyang mga kapatid. Napailing si Alexandro. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Alyana na ngayon nakatitig sa kanya na may halong gulat at pag-aalala. Mukhang mahihirapan ako sa mga anak ko, Alyana. Nakangiting wika ng bilyonaryo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At mas lalo na sa kanilang ina. Ang unang linggo ng pananatili ni na Alyana sa Harrison Estate ay naging isang napakalaking hamon para sa buong sambahayan. Ang dating malasimboryo sa tahimik at formal na mansyon ni Alexandro Harrison tuluyan ng nayanig. Ang mga katulong at personal na gwardya na sanay sa malamig at militaristikong pamumuno ng bilyonaryo walang nagawa kundi mapanganga sa araw-araw na eksena sa loob ng bahay. Alfonso, ibalik mo ang compressor ng aircon sa guest room ngayon din. Ang matinis na sigaw ni Alyana ay umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag pababa sa grand foyer. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan, hawak ang isang basahan habang may bahid ng harina sa kanyang pisngi. Galing siya sa kusina kung saan gumagawa siya ng croissants para sa almusal ng mga bata. Sa dulo ng hagdanan, nakatayo ang 6 na taong gulang na si Alfonso. May hawak siyang maliit na screwdriver at tila isang blueprint ng air conditioning unit ng mansyon. Pero Mommy, masyadong mababa ang energy efficiency ng modelong ginamit ni Dad, paliwanag ng bata habang iniaayos ang kanyang protective goggles sa noo. Kung gagamitin ko ang thermal sensor mula sa lumang microwave at ikakabit ko to sa control board, mababawasan ng 30% ang kuryente ng mansyon. Tinutulungan ko lang si Dad na makatipid.
Hindi kailangan magtipid ng dad mo, Alfonso. At huwag mong pakikialaman ang mamahaling appliances dito, nakakahiya. Saway ni Aliana habang hinahabol ang hininga. Hayaan mo siya, Aliana. Isang baritono at malamig na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa hallway ng silid-aklatan lumabas si Alexandro Harrison. Nakasuot ito ng kanyang pambahay na kulay apong silk robe. May hawak na tasa ng itim na kape. Ang kanyang buhok medyo gulo-gulo pa na nagbigay sa kanya ng isang mapanganib ngunit napakagwapong aura. Dad! Masayang tawag ni Alfonso. Alexandro, pinahihintulutan mo ang kalokohan ng anak mo? Baling ni Aliana sa bilyonaryo. Ang kanyang mga kamay nakapamewang. Kung kaya niyang i-optimize ang central cooling system ng buong bahay nang hindi ito nasisira, bakit hindi? Kibit balikat ni Alexandro. Lumapit siya kay Alfonso, tinapik ang balikat nito. Ipagpatuloy mo, Alfonso. Ngunit siguraduhin mong hindi sasabog ang aking opisina. Opo, Dad. Copy po. Masayang sagot ng bata. Bago mabilis na tumakbo patungo sa basement kung saan nakalagay ang kanyang pansamantalang laboratorio. Naiwan mag-isa sina Aliana at Alexandro sa malawak na foyer. Dahan-dahan, lumapit si Alexandro kay Aliana. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang leon na dahan-dahan umaatake sa kanyang biktima. Napapaatras naman si Aliana hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Masyado kang tensyonada, aking pastry chef, bulong ni Alexandro. Tinaas niya ang kanyang bakanteng kamay at dahan-dahang pinunasan ng harina sa pisngi ni Aliana gamit ang kanyang hinlalaki. Ang dampi ng kanyang mainit na balat ay nagdulot ng kuryente na mabilis gumapang sa buong sistema ng babae. Alexandro, may kasunduan tayo. Nauutal na paalala ni Aliana, pilit iniiwas ang kanyang tingin sa mapupungay at madidilim na mata ng lalaki. Ang kanyang puso'y nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Naaalala ko ang kasunduan, Aliana. Marahang bulong ni Alexandro, lalong lumalapit hanggang sa maramdaman ni Aliana ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga. Magkahiwalay na silid, walang mangyayari, ngunit walang nakasulat sa kasunduan na bawal kitang titigan o bawal kitang hawakan tulad nito. Dahan-dahan binaba ni Alexandro ang kanyang mukha, tila nanunubo kung lalaban ng babae. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang malakas sa tikim ang narinig nila mula sa gilid. Ahem! Ayon sa Article 26 of the Civil Code, bawat tao may karapatan sa kanilang pribadong buhay na walang panghihimasok o panggugulo mula sa iba. Kasama rito ang labis na PDA sa pampublikong bahagi ng bahay. Seryosong pangaral ni Alden na nakatayo malapit sa malaking bintana habang may hawak na baso ng juice. Sa tabi nito nakaupo si Allison sa harap ng isang chessboard, dahan-dahang inilipat ang kanyang pyesa. At base sa aking obserbasyon, Dad, may 95% chance na sasampalin ka ni Mommy kung itutuloy mo yan. Maling kalkulasyon ng anggulo. Mabilis na itinulak ni Aliana si Alexandro. Ang kanyang buong mukha ay pulang-pula sa matinding kahihiyan. Aayusin ko muna ang mga niluluto ko. Mabilis niyang palusot bago ako maripas ng takbo pabalik sa kusina. Naiwang nakatayo si Alexandro habang nakahawak sa kanyang bato, napapangiti ng bahagya. Tumingin sa kanyang dalawang anak na ngayon nakatitig sa kanya na may nakakalokong mga ngiti. Ang kanyang tahimik at malamig na buhay tuluyan ang binago ng kanyang pamilya at sa unang pagkakataon wala siyang balak na ibalik to sa dati. Ang gabi ng grand cocktail party para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Harrison Conglomerate ay binalot ng karangyaan. Ginanap to sa engranding ballroom ng Grand Plaza Hotel kung saan ang pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, politika at showbiz ay nagtipon-tipon. Ngunit sa likod ng marangyang tugtog ng biolin at kumukutitap ng mga chandelier, may isang matinding bagyo na nagbabadyang sumabog. Si Aliana, nakatayo malapit sa buffet table. Pilit iniaayos ang kanyang simpleng hapit na kulay emerald gown. Hindi siya sanay sa gantong karangyaan, kundi lang dahil sa pamimilit ni Alexandro na kailangan niyang dumalo bilang kanyang espesyal na bisita, mas pipiliin pa niyang manatili sa kusina ng mansyon habang nagluluto. Aliana, isang matalim at mapanuring boses ng isang babae ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, tumambad sa kanya si Vivian Aragon, ang nag-iisang tagapagmana ng Aragon Steel at ang babaeng matagal nang naliling kay Alexandro. Nakasuot ito na isang napakamahal na pulang gown gawa ng isang tanyag na designer sa Paris at may hawak na baso ng champagne.
Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Simula ni Vivian, dahan-dahang lumalapit kay Aliana habang tinititigan to mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Ikaw ang apprentice pastry chef na biglang naglaho 6 na taon nang nakakalipas. At ngayon, bumalik ka para gamitin ang mga bata upang makapasok sa buhay ni Alexandro? How pathetic! Napaigting ang panga ni Aliana. Wala kang alam sa buhay ko, Vivian, at mas lalong wala kang alam sa mga anak ko. O talaga? Ngumiti ng mapang-api si Vivian. Isang hamak na panadero na naging instant milyonaryo dahil nabuntis ng isang bilyonaryo. Isang gabi ng kalandian at ngayon umaasta ka ng reyna ng Harrison Estate? Tandaan mo to, Aliana. Isang malaking dumi ka lang sa reputasyon ni Alexandro. Hindi ka kailanman matatanggap sa mataas na lipunan. Dahil sa tindi ng sakit at galit, nanginginig ang mga kamao ni Aliana. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ng bata ang sumabat mula sa kanyang likuran. Ayon sa Article 353 ng Revised Penal Code, ang paninirang puri at hayagang pang-insulto sa isang tao na naglalayong sirain ang kanyang karapatan at reputasyon ay tinuturing na krimeng libel o slander. Seryosong saad ng 6 na taong gulang na si Alden. Nakasuot to ng isang napakagwapong mini tuxedo. May hawak na isang baso ng apple juice habang matalim ang tingin kay Vivian. Sa tabi niya nakatayo si 30, may hawak na tablet. At ayon sa aking real-time facial analysis and micro-expression database, ang iyong mukha ay sumailalim sa hindi bababa sa 3 cosmetic surgeries sa nakalipas sa 2 taon. Medyo peke po ang ilong ninyo, tita. Mas maganda pa ang natural na mukha ng mommy namin. Mga bastos kayong bata! Sigaw ni Vivian. Ang kanyang mukha tuluyan ng nag-init sa matinding galit at kahihiyan nang mapansin na dahan-dahang nagtitinginan ng ibang mga bisita sa kanila. Sino nagpalaki sa inyo ng ganyan? Kami. Ang boses na yon kasing lamig ng yelaw sa Antarctica, ngunit may dalang bagsik na nagpatahimik sa buong paligid. Lumabas si Alexandro Harrison mula sa kumpol ng mga negosyante. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang kanyang madidilim na mga mata nakatitig ng diretso kay Vivian. Agad lumapit si Alexandro kay Aliana. Walang pag-aalinlangan niyang pinulupot ang kanyang matipunong braso sa bewang nito. Humihila sa kanya ng mas malapit sa kanyang katawan sa isang protektibong yakap. Alexandro? Nauutal at biglang natakot na wika ni Vivian. I was just trying to... Narinig kong lahat, Vivian. Putol ni Alexandro. Ang kanyang boses may dalang matinding panganib. At hayaan mong linawin ko to sa'yo at sa lahat ng naririto. Si Aliana hindi isang dumi sa aking buhay. Siyang nag-iisang babaeng nagmamay-ari ng aking puso at ina ng aking 6 na tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Vivian, maging si Aliana napatingin kay Alexandro sa matinding gulat. Ang kanyang puso biglang tumibok ng napakabilis sa narinig na pag-amin ng bilyonaryo. Mula sa araw na to, lahat ng kontrata at pakikipagtulungan ng Harrison Group sa Aragon Steel, opisyal nang kinakansela. Wag na wag kong makikitang pagmumukha mo malapit sa pamilya ko, Vivian. Kung hindi, sisiguraduhin kong babagsak ang kumpanya ninyo bago matapos ang linggong to. Malamig na banta ni Alexandro. Nang mabilis umalis si Vivian habang umiiyak sa kahihiyan, hinarap ni Alexandro si Aliana. Tiningnan ang mga mata ng babae na ngayon may bahid pa rin ng luha dahil sa mga insultong natanggap nito. Ayoko na may humahamak sa babaeng mahal ko. Bulong na Alexandro sa boses na puno ng tapat na emosyon. Mahal mo ko? Gulat at nanginginig na tanong ni Aliana. Oo, Aliana. Mahal kita. Noon pa man ikaw lang hinahanap ko sa nakalipas na 6 na taon. At hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa'yo o sa mga anak natin muli. Tapat na pag-amin ni Alexandro habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Sa gilid ang 6 na bata ay nagbulungan, sabay-sabay na nag-high five habang si 30 mabilis nag-type sa kanyang tablet upang i-record ang makasaysayang sandali ng kanilang mga magulang. Ang hangin sa rooftop ng Grand Plaza Hotel may kaparehong lamig ng gabi 6 na taon nang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong to walang bakas ng kalasingan, sakit o pagtakas. Ang buong rooftop bar na karaniwang dinadagsa ng mga pinakamayayaman at pinakasikat na personalidad sa bansa, tahimik at eksklusibong inarkila ni Alexandro Harrison para sa gabing ito. Ang bawat sulok ng lugar, pinalamutian ng mga sariwang puting rosas at maliliit na bumbilya na nagmistulang mga bituin na bumagsak sa lupa.
Sa gitna ng rooftop may isang mesang nakanda para sa dalawa na napapaligiran ng mga kandila na banayad na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dahan-dahan lumabas si Aliana mula sa glass elevator. Nakasuot siya ng isang napakagandang kulay cream satin gown na bumagay sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay nakaapdo, nagpapakita ng kanyang mahaba at makinis na leeg. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang matinding kaba na tila bahihinto ang kanyang puso sa bawat pintig nito. Sa dulo ng daanan nakatayo si Alexandro. Nakasuot to na isang napaka-eleganteng black velvet tuxedo na lalong nagpadakila sa kanyang matikas sa tindig. Ang kanyang mga mata, karaniwang malamig at walang pakialam sa mundo, nakatitig sa kanya ng may kakaibang alab at lambing. "Dumating ka," bulong ni Alexandro nang makalapit si Aliana. Kinuha niya ang kamay ng babae, dahan-dahang dinampi ang kanyang mga labi sa likod nito. Ang haplos ng kanyang balat nagdulot ng pamilyar ngunit mas matinding kuryente sa buong katawan ni Aliana. "Alexandro, anong ibig sabihin ng lahat ng to?" tanong ni Aliana habang inililibot ang paningin sa marangyang kapaligiran. "Sina 30, ang mga bata, nasan sila?" "Huwag mong isipin ang mga bata ngayon, Aliana. Ligtas sila sa mansyon, kasamang aking mga personal security." Nakangiting sagot ni Alexandro. Bagaman alam niyang malaki ang posibilidad na kasalukuyan silang pinapanood ng mga ito gamit ang isa sa mga satellite camera ng 30. Inakay niya si Aliana paupo sa mesa habang tinutugtog na isang solong violinista ang isang instrumental na version ng kanilang paboritong kanta sa background. Dahan-dahang hinawakan ni Alexandro ang dalawang kamay ng babae sa ibabaw ng lamesa. 6 na taon na ang nakalilipas. Pumasok ka sa buhay ko na pinakamagulo, pinakamapanghas, ngunit pinakamagandang paraan. Simula ni Alexandro. Ang kanyang boses ay seryoso galing sa kaibuturan ng kanyang puso. "Noong gabing yon, matapos mong umalis nang walang pasabi, pakiramdam ko, may kinuha kang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko na muling nabawi. Hinanap kita sa bawat sulok ng mundo, ngunit napakahusay mong magtago." Bahagyang napangiti si Aliana, may bahid ng luha sa kanyang mga mata. "Natakot ako, Alexandro. Alam ko. At humingi ako ng tawad kung naramdaman mong kailangan mong magtago para lang maprotektahan ang ating mga anak." Patuloy ng milyonaryo. "Ngunit nang bumalik ka kasama ang 6 na maliliit nating henyo, tuluyan mong binagong aking mundo. Ang buhay ko na dati puno ng mga numero, kontrata at huwad na kapangyarihan ay napuno ng ingay, tawanan, kalokohan at pagmamahal." Dahan-dahan tumayo si Alexandro mula sa kanyang upuan. Lumapit siya sa gilid ni Aliana at dahan-dahang lumuhod na isang tuhod. Mabilis na patakip ng kamay sa kanyang bibig si Aliana. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Naglabas si Alexandro ng isang maliit, makinis na pulang kahon na gawa sa velvet mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, isang dambuhalang diamanting singsing na may disenyong kahawig ng 6 na maliliit na bituin sa paligid ng pangunahing hiyas ang sumiklab sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Aliana, ikaw ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging tao at paano maging isang ama." Tapat at may panginginig sa boses na wika ni Alexandro Harrison. "Will you marry me? Will you allow me to love you, protect you and be with you and our 6 genius children for the rest of our lives?" Binalot na matinding katahimikan ang rooftop habang naghihintay sa Alexandro ng sagot. Ang bawat segundo tila 1 taon. "Oo, Alexandro," hikbi ni Aliana. Dahan-dahang tumango habang umaagos ang mga luha ng kaligayahan. "Oo, pakakasalan kita." Nang isuot ni Alexandro ang singsing sa kanyang daliri, mabilis siyang tumayo at binuhat si Aliana sa isang mahigpit na pagmamahal na yakap bago sinalubong ng kanyang mga labi ng isang matamis at nag-aalab na halik. Isang halik na nagtataglay ng pangako ng walang hanggang katapatan. "Sinasabi ko na sa inyo, 99.9% ang tsansa na papayag si Mommy." Isang pamilyar na boses ng bata ang biglang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng rooftop. Paglingon ni na Alexandro at Aliana sa dambuhalang screen sa pader, lumitaw doon ang mukha ng 6 nilang anak na nakasuot ng kani-kanilang pajama habang nagbubunyi. Si 30 hawak ang kanyang tablet, si Alden may hawak na confetti popper, at si Alfonso pinalipad ang kanyang drone na may dalang maliit na karatula na may nakasulat na, "Congrats, Mom and Dad." Napailing na lang si Alexandro habang tumatawa.
bago muling hinila si Aliana sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang pinakamalaking misyon ng kanyang buhay ay matagumpay nang natapos. Ang marangyang katedral na nakaharap sa asul at malawak na karagatan ng Balisin Island ay napuno ng bango ng mga sariwang puting liryo at marangyang dekorasyon. Ang kasal ni na Alexandro, Harrison at Aliana ay binansagan ng media bilang wedding of the century. Dumalo ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, mga dayuhang diplomat at sikat na personalidad mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan ito, ang tunay na puso ng pagdiriwang ay ang pamilyang nabuo mula sa isang gabi ng pagkakamali at 6 na taon na pagtatago. Sa unahan ng altar nakatayo si Alexandro. Ang kanyang tindig ay tila isang hari na naghihintay ng kanyang reyna. Ang kanyang mga mata hindi maalis sa dambuhalang pintuan ng katedral habang ang instrumental na bersyon ng Beautiful in White ay dahan-dahang tinugtog na isang world-class orchestra. Sa kanyang gilid nakatayo ang 6 na henyong bata. Bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pinaka-importanteng araw na ito. Si Alden, nakasuot na napakagwapong pasadyang tox at ang tumatayong ring bearer habang seryosong hawak ang ulan ng singsing. Sa kanyang bulsa ay may maliit na kopya ng prenuptial agreement na personal niyang sinuri para masiguradong protektado ang interes ng kanyang ina. Si Alexa, ang may photographic memory, ang nag-asikaso ng flow ng seremonya upang masigurong walang kahit isang segundong pagkaantala. Sina 30 at Alfonso naman may suot na maliliit na earpiece habang binabantayan ang automated light and sound system ng simbahan gamit ang isang modded controller na nakatago sa loob ng bulsa ng kanilang mga tuxedo. Sina Alistair at Allison naman nag-aasikaso sa seating arrangement ng mga VIP guests gamit ang isang algorithm na ginawa ni Alistair upang maiwasan ang anumang tensyon sa pagitan ng magkakaribal na pamilya sa negosyo. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng katedral, tila huminto ang paghinga ng lahat. Lumitaw si Aliana, suot ay isang napakagandang ivory lace gown na gawa ng isang tanyag na sastre sa Paris. Ang gown may mahabang trend na tila bumubuo ng isang mga alon sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang mukha nababalutan ng manipis na belo, ngunit ang kislap ng kanyang mga mata na may bahid ng luha ng kaligayahan, malinaw na nakikita ang lahat. Dahan-dahan naglakad siya sa altar, ang kanyang mga kamay bahagyang nanginig sa matinding emosyon. Nang marating niyang dulo, iniabot ng kanyang tito ang kanyang kamay kay Alexandro. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Aliana ang pamilyar na init at kapanatagan na tanging si Alexandro lang ang nakapagbibigay sa kanya. "Napakaganda mo, asawa ko," bulong ni Alexandro, sapat lang para marinig ni Aliana sa ilalim ng kanyang belo. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng vows, hinawakan ni Alexandro ang 2 kamay ni Aliana. Dahan-dahang tinititigan ang mga mata nito nang may walang kapantay na katapatan. "Aliana, nung unang gabi tayong nagtagpo, pumasok ka sa buhay ko bilang isang misteryo na hindi ko kayang lutasin. Sa loob ng 6 na taon, hinanap kita dahil alam kong ikaw lang makakakompleto sa akin. At nung bumalik ka kasama ng 6 nating mga anak, binigyan mo ko ng pinakamalaking kayamanan na hindi mabibili ng kahit anong bilyon sa mundo. Pinapangako ko sa harap ng Diyos at ng ating mga anak na mamahalin kita, aalagaan at poprotektahan sa bawat segundo ng aking buhay. Ikaw ang aking reyna at hindi ko nahahayaang lumuha ka muli dahil sa sakit." "Alexandro, natakot ako noon dahil akala ko dudurugin mong maliit kong mundo. Ngunit pinakita mo sa akin na handa mong baguhin ang buong mundo mo para lang magkasya kami ng mga anak natin. Salamat sa pagiging mabuting ama sa kanila at salamat sa pagmamahal mo sa akin ng buong buo. Pangako, magiging katuwang mo ko sa lahat ng hamon ng buhay at sa bawat kalokohan at imbensyon ng ating 6 na henyo." Sinuot ni Alexandro ang gintong singsing sa daliri ni Aliana. Ganon din ang ginawa ni Aliana sa kanya. "I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride," wika ng pari. Dahan-dahan inangat ni Alexandro ang belo ni Aliana. Hinawakan niyang bewang nito at hinlato sa isang matamis, marubdob at makasaysayang halik na nagudyat ng simula ng kanilang bagong yugto. Kasabay ng kanilang paghahalikan, ang buong katedral ay napuno ng malalakas na palakpakan at hiyawan. Agad na sumugod ang 6 na bata upang yakapin ang kanilang mga magulang sa bewang.
Congrats, Mom and Dad! Sabay-sabay na sigaw ng sextuplets. Natawa ng malakas si Alexandro. Sabay-sabay binuhat ng tatlo sa mga bata habang si Aliana naman yumakap sa tatlo pa. Sa wakas, ang mapangahas na gabi na nagsimula sa isang pagkakamali ay nagbunga na isang perpektong pamilya. Ang cold-hearted billionaire tuluyan ng natalo, hindi ng kanyang mga kalaban sa negosyo, kundi ng pagmamahal ng kanyang asawa at ng kanyang unexpected genius sextuplets. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Wow! Sino nga bang mag-aakala ng isang gabi ng pagkakamali sa presidential suite ay magbubunga ng hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 6 na sertipikadong genius kids? Sabi nga nila, kapag ang tadhana talagang nagbiro, may kasama itong matinding plot twist. Kung ako ang titiyakin ninyo, talagang sumakit ang ulo ng bilyonaryo nating si Alexandro Harrison. Isipin mo, nasanay siyang mag-utos sa libo-libong empleyado at magpabagsak ng mga karibal na kumpanya gamit ang isang lagdalang. Pero pagdating sa 6 na taong gulang na mga anak niya, isang baby shark lang sa buong network ng Harrison Tower, tiklop agad ang ating cold-hearted emperor. Pero, kidding aside, mga kasayma, may napakagandang aral na iniwan sa atin ang kwento ni na Aliana, Alexandro at ng kanilang 6 na munting henyo. Minsan, sa buhay, nakakaranas tayo ng mga pagkakamali, kabiguan o mga desisyon na akala natin wawasak sa ating kinabukasan, gaya ng pagkakatraidor kay Aliana at ang kanyang biglaang pagbubuntis. Ngunit pinakita sa atin ng kwentong ton ang mga hindi inaasahang unos sa buhay, madalas nagdadala ng mga pinakamalaking biyaya. Ang pagiging magulang, mayaman ka man o mahirap, ay hindi nasusukat sa kapal ng iyong pitaka o sa talino ng iyong mga anak. Nasusukat to sa tapang na harapin ang responsibilidad, sa proteksyon na handa mong ibigay at sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Hindi pinili ni na Aliana at Alexandro ang perpektong simula, ngunit pinili nilang magkasama upang buuin ang isang perpektong pamilya. Salamat sa pagsama sa akin sa nakatutuwa, nakakakilig at matatalinong kalokohan ng pamilya Harrison. Ito muli ang inyong storyteller nagpapaalala sa inyo. Huwag matakot sa mga hindi inaasahang twist ng buhay dahil baka doon pala magsisimula ang iyong pinakamagandang kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Keep listening and keep loving. Bye!